Hi guys! Welcome back to my channel and welcome again to another episode ng Fortuner Review. So for today's vlog guys ay i-share ko naman ang maintenance ng ating unit na 20,000 km mileage. So aside from periodic maintenance na regular ginagawa every time na ma-reach mo yung 5,000, 10,000 and 20,000 km and so on, is pwede mo ring erase kung ano yung mga concern mo sa unit mo. So this time guys is meron akong na-encounter na first issue ng ating unit, which is yung kapag nagre-reverse ako is may naririnig akong maingay. During reverse lang naman, sa Abante wala namang ganun eh. Ang tingin ko kasi sa ano yun, sa brake. Pero para makasiguro na rin tayo, sasabihin ko sa kanila yung concern ko. Then tingnan natin kung ano yung kanilang gagawin. Then keep on watching guys para makita nyo rin kung ano nga ba ang ginagawa kapag umabot ng 20,000 km mileage ang isang Toyota Fortuner na unit. So keep on watching guys, tingnan natin ha. Firma na lang, no? Ito po. Ma'am, appointment po 1 PM. May warranty po kayo po, sir? Yes. Kakawa ko. Sir, good lang. Ano, oras po 1 PM? 1 PM po. Ma'am, bali ano pala, meron po ako kasing concern. May concern lang po din bukod po dun sa ating PMS. Nadala ko na siya dito before na na-encounter ko yung brake niya. Apo. Hindi ko ma'am sure kung yung brake yun, pero kapag nagre-reverse ako ma'am, maingay, mayroong lumalangit-ngit po. Na-check na po nila yon, pero wala silang makita. Nung tinesting namin dyan sa labas, hindi siya nag-ingay that time eh. Pero po pagbalik ko sa bahay, siguro after 2 to 3 days, gano'n na naman eh. Ang ginawa po nung time na yun, ano lang niya, pinalinis lang po niya. Kasi sir, possible na kagaya, baka mamaya kagaya lang din yung nangyari sa yung na hindi din pero anyway naman, check na po natin yung actual na condition ng brakes kasi may kita kasi na mali sa mga preno kayo. Pero na-encounter mo siya kapag maalas. Napansin ko po kasi pag nag-reverse ako, then nire-release ko na yung brake, wala pa siya. Pero yung in the middle po ng pag-release ko, doon siya nagkakaroon. Pero kapag po totally binitawan ko naman, nawawala ulit. Pa-check natin sa formal. Pero mga nasa ino na po yung pinatawag sa sasakyan. Yung parking pa. Odometer reading. I'm sorry, hindi ko marinig eh. Odometer reading. 19 plus po, hindi ko nakalimutan po yung eksakto. Opo. Wala pa siyang 20. Sir, medyo may extent lang po ng kaunti yung service natin. Sige po. So at least ma-check na since nandito ka naman. Okay na ma'am. Sir, ito yung dinote ko na concern mo. Check unusual sound on brakes when reversing. Ano po mangyari? Sir, naglinis kasi tayo ngayon ng preno. So ngayon, Nilinis lang po. linis po ang preno. Tapos sir, ni-road test natin yung sasakyan after ng cleaning ng brakes, after ng buong check-up. So, NTS kasi sir is no trouble found. Base kay foreman. Ano po kaya yun, yung tumutunog na yun? Kaya ang tingin po namin dito sir, baka yung
yung naririnig niyo pong tunog Opo. sir, is dumi lang sa brakes. Kasi every time na naglilinis tayo sir ng preno, nawawala siya. Tapos based naman sir sa inspection namin ng preno dito, ito sir yung sukat ng front brakes po. Meron pa po kayong 8.8mm sa front, Opo. 9.1 sa likod. Meaning makapal pa Makapal pa po. Tapos yung wear niya, yung pong kain ng brakes, Opo. pantay naman. Okay So po. okay pa po tayo doon. Rotor disc natin sir, okay pa rin po. Wala tayong nakitang problem sa brakes. Kaya Sir Sunny, for observation po muna tayo dito. Pero nung tinest niyo po, wala rin silang narinig? Wala sir. Wala rin po. Pero kasi ito, Sir Sunny, ni-road test siya after ng cleaning na ng brakes. Hindi siya ni-road test before, Hindi po. before servicean. After cleaning After ng brakes. cleaning na po. Doon nabanggit ko naman po sir na ito is pangalawang concern na po natin. Na dinala nyo siya before, tapos nag-cleaning lang ng brakes, umayos na. So ngayon kasi sir, inuna po natin yung PMS natin. And after ng PMS, ni-road test para ma-verify niyo. So wala po siya nakitang problem din sir. Tapos sir, ito po, check tayo sir ng mga ilaw, horn. So electricals natin, okay po po. Fluids po, nag-top up na tayo. Okay po. Fluids. So ang inclusion niyan sir is yung sa windshield washer natin, puna. Torque tayo sir ng wheel nuts. Then battery condition, ito po. Good battery pa po tayo sir. Apo. Wala siyang problem sa starting, sa charging, okay din po. Naghangin na rin tayo sir, standard na tire pressure lang po. Then nag-perform na rin po pala tayo Sir Sunny ng inline na tire rotation. So yung harap at likod na gulong pinagpalit mo natin. Pero yung reserve na spare tire po, hindi nagalaw yun. As is lang po. Yung apat lang po Tayo, sir, na- ng tire pressure ng spare. Pero yun, hindi siya kasali sa rotation. Next time sir, kung gusto niyo pong isali sa rotation yung spare tire, pwede naman po. Dati kasi dun sa sedan ko, in-advise sa akin ni Miss Chris dati, kasama yung yung spare tire. Dito kasi sir, hindi namin talaga siya sinasama unless i-request po ni client. Okay. Pero ngayon po naka-rotate na siya. Yes, naka-rotate na sir. Okay po. Sir Sunny, pasign na lang po dito. Ito rin po sir, lahat po ng may customer signature, pasign po. So ito guys yung ginawa sa ating unit kanina. Medyo marami na rin palang ginagawa sa 20,000 km mileage. Then ito naman yung ating naging bill. So bali ang naging total is 1,900. Okay, Sir Sunny, Ma'am, confirm ko na lang po. Ang balik ko na po is 10,000 km po. or after another 6 months. Okay po. The previous service. Sige po. Sir, ito na po yung receipt. Ilalabas ko na po yung sasakyan, pwede nyo na akong hintayin dito sir. Sige po. Tapos yung sa noise po is under observation na lang po. Ano sir? If ever makikir yung concern natin, balik niyo po anytime dito. Tapos i-road test natin kasama kayo. Okay po. Sige ma'am, thank you po. So ayan guys, almost 3 hours din yung inabot no ng ating PMS ng 20,000 km miles. Actually wala pa siyang 20,000 pero dinala ko na kasi yung schedule ko is available ako today. So nasa ano pa lang siya, 19,217 kilometers yung ating mileage. So ang ginawa sa kanya is since tayo ay naka synthetic oil, nag-top up lang sila ng oil. Then ito yung sobra na oil, pinadala pa rin yan sa atin. Then pwede pa raw yun magamit, basta wag lang siyang makakontaminate at madudumihan. Pwede pang magamit, dadalhin lang doon. So ito na yung gagamitin. Then ito binayaran din natin to, bali diesel injector cleaner yan. Then yung filter, palit din pala ng filter.
Then meron pa isa dito eh, hindi ko alam kung engine treatment, siguro pang panlinis siguro. So pinadala din na nila yung box, parang may laman pa na konti. So yun. So bali yung ating naging total na binayaran is 1,900 lang naman. Kasi nga top up lang ng ating synthetic oil, no? So about naman dun guys sa concern ko na noise every time na magre-reverse ako ay na-check naman nila, binaklas yung part ng brake, then nilinis, then tiningnan din sa computer kung anong error. Wala naman sila nakitang error. And yung brake pad daw makapal pa rin, then yung rotor okay naman na condition. So overall guys is wala silang nakitang abnormality. So ang advice is i-observe pa rin. Kasi nung tinesting nila doon, hindi rin siya lumabas eh. Hindi rin nag-ingay nung tinatrial nila doon eh. Pero nilinis pa rin nila yung brake system ng ating unit. So yun, next balik daw natin is after 6 months na, or 10,000, another 10,000, so 30,000 kilometer mileage. So whichever comes first siguro to. So yun lang guys, sana nakatulong yung video natin ngayon, no, dun sa mga nagpapa-PMS tsaka sa mga Fortuner owner. So thank you guys for watching, and please don't forget to like, share and subscribe sa ating channel. See you sa next video. Bye bye. Thank you.